umaga po at alas 12:25 na po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay very urgent lang ito at baka mas kupan tayo. Kasi po, naglabas na po ng desisyon ang plenary of judges ng International Criminal Court at ang kanilang desisyon ay binasura nila yung request ng mga abogado ni Digong na paalisin yung dalawang judge na si Judge Ganso tsaka si Judge Lira. Yan po ang nangyari. So ngayon, ang bali, ito po yung decision. Ipakita ko sa inyo. Maigsi lang ito. Decision on the corrigendum to request for the disqualification of Judge Rini Adelaide Sophie Alapini Ganzo at saka si Judge Maria del Socorro Flores Liera from adjudicating on the issue of jurisdiction filed on May 9, 2025. Okay. Ito yung decision. Basahin ko. Napakaigsi lang. Pero bago ko basahin, ibigay ko muna konteksto. Ang nag-umpisang isyong ito nung nagsampa ng motion ng defense challenge, kung tawagin. Sa kanila challenge, hindi motion. Defense challenge, ang mga abogado ni Digong Duterte sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ang kanilang argumento ay wala ng jurisdiction o wala ng authority ang ICC para hawakan pa ang kaso ni Digong, kundi ibasura na. Ang katwiran nila ay kung bakit walang jurisdiction kasi sa Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute ay nagsuutos na bago mag-approve, pag mag-approve ng tinatawag na authority to investigate, ay kailangan member ng ICC yung bansa kung saan sila mag-i-investigate. Situation. Okay? Tawag nila situation. So ngayon, dahil panahon ng sinumiti, nag-request po kasi yung si Pato Bin Sauda na Office of the Prosecutor ng request para sa mabigyan ng authority na mag-investigate sila ay noong May 24, 2021. Ilampas na kasi naging final na hindi member ng Pilipinas ay noong May 17, 2019. So 2 taon mahigit ang lumipas bago sila nag-apply. Pagkatapos pinayagan naman ng pretrial chamber ang pag-apply nila ng pag-investigate ay noong September 15, 2021. So bagkos ang nangyari diyan is according to the lawyers of the Duterte ay nung binigay ay hindi nakasunod yung conditions of the exercise of freedom. So, investigation. So, kung hindi ayon sa kanila ay hindi natupad yung mga condition. Ang condition una dapat ay member pa yung bansa na kung saan ay mag-imbestiga yung ICC. So ngayon sa kanila, panahon nung nagsampa ng request for authority ay hindi na member. Okay? Ngayon, ang contention naman ng mga prosecutor o kontra nila ay sapagkat ay ang mga krimen ay nangyari sa panahon ng kasapi pang Pilipinas ay may jurisdiction pa may jurisdiction pa yung ICC. So, ang katwiran nila dahil kung bakit may jurisdiction pa, kasi sa Article 127 ng Rome Statute ay nagsasabi na pwedeng umalis ang kahit sinong bansa sa ICC. May kondisyon nga lang. 4 ang kondisyon. Unang kondisyon ay magiging final lamang pag-alis 1 taon mula nung panahon na nagsampa ng withdrawal. Pangalawang kondisyon, na dapat ang mga utang, kung meron man ng Pilipinas sa ICC, bayaran nila kagaya ng contribution.
Ang contribution ay mahalaga yan para po gagamitin pambayad sa mga tao na mga ini-employ ng ICC. Kagaya ng mga judges, bayaran yan lahat. Fiscal dyan, lahat, bayaran lahat. Mga empleyado. So, bayaran lahat. So, next is, pagkatapos na may obligasyon pa na kung may mga cooperation na nangyari sa gitna ng Pilipinas at saka ng ICC, ng court, sa panahon na hindi pa natapos yung membership, ay may jurisdiction pa ng ICC na ipagpatuloy yung cooperation. Ang problema sa cooperation, masyadong malawak, hindi natin alam kung hanggang saan, anong sakop. So anyway, ang cooperation pagdating sa investigasyon ang tinitingnan ko dyan. Halimbawa, nag-request yung ICC investigator, Office of the Prosecutor, nag-request sa Department of Justice ng Pilipinas ng mga, o di kaya sa Philippine National Police, ng mga dokumento. Yun ay, bisibin nagkaroon ng cooperation, ipagpatuloy pa rin yun. Ngayon, ano naman ang isa pa pag-apat? Ang pang-apat doon ay kung may any matter pa na nung panahon na member pa Pilipinas na under the consideration of the court. So ngayon, ano yung any matter? Tinutukoy nila na yung preliminary examination na inanunsyo ni Fatou Bensouda noong February 8, 2018 ay yun na yun ang isa sa any matter na pwede ngayon umakto yung ICC nang dahil doon. So yan ang punto de vista nila. So, ganoon din ang punto de vista ng mga abogado ng mga biktima. At syempre, ang kontra naman, kabila naman kay Attorney Kaufman, kay Panahon ni Duterte, hindi na yun kailangan, hindi na nag-a-apply ang Article 127, kundi Article 12, Paragraph 2 lang nag-apply. Nagsasabi na kung magbigay ng authority to investigate ang ICC Trial Chamber, ay dapat ay unang-una kasapi ng ICC yung bansa na pagbibigyan ng authority, ganoon. Kundi sa kaso natin sa Pilipinas. Okay. So dito na tayo ngayon. Ngayon ang ginawa na strategy ni abogado ni Mr. Kaufman ay ganoon din po ang strategy ko kung nung araw na ako ay nag-aabogado pa. Mag-file muna ako ng motion for inhibition para sukatin kong judge. Sukatin kong judge kung pabor ba siya sa amin o hindi, o kung hindi kaya may kinikilingan siya. Na dahil lamang halimbawa, meron siyang kausap na sa kalaban namin. Ganun po mga diskarte ko. So ngayon, hindi naman po ibig sabihin kung hindi pumayag na umalis ang judge, ay hindi pwede sabihin na talo na. Kung kay Digong naman na side, hindi pwede sabihin na talo na si Digong dahil hindi pumayag ang ICC plenary of judges na alisin sila ni Ganso at saka si Lapi at saka si Pierre Sophia Lira. So ngayon, anyway, nabasa ko naman po ang sagot nila ni Sophia Lira at saka ni Ganso na magiging patas sila sa pag-adjudicate ng issue patungkol sa hinihingi ni Duterte na ibasura na ang kaso ng impeachment sapagkat po ay wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas noong nagsampa ng reklamo, nagsampa ng request ang ICC sa kanilang judge na i-authorize sila mag-investigate. So yan po ang Ngayon, ang sagot naman ng judge na to, mga group of judges nagboto-boto, natalo si Duterte. Unanimous pa. Ibig sabihin, lahat ng judge ay bumuto pabor sa matira si Ginoong Duterte. So ito po, basahin natin ang desisyon. Napaka-iksi lang, 2 paragraph lang ata. The plenary of the International Criminal Court, ibig sabihin plenary ang kabuuan, has before it an application filed by Mr. Rodrigo Rua Duterte requesting that Judge Alapini Ganso
and Judge Flores Lira be disqualified from adjudicating the defense challenge with respect to jurisdiction filed by Mr. Duterte before pretrial chamber 1 in the case of prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. A plenary judges was convened on 9 June 2025 in order to consider the application. The plenary of judges, lahat ng judge ay bumoto unanimous na hindi na alisin sa pagiging judge sa kay Duterte na issue ng jurisdiction sila si Judge Alapini Ganso at saka si Judge Flores Lira. So, yan lang po yung decision. Ganun lang po kaiksi. So, ngayon, is there anything to worry about pagdating sa mga DDS? Don't worry, hindi po kayo dapat mag-worry kahit sino, kahit sa prosecution side. Kasi nangako naman na yung dalawang judge, magkaroon silang ng exercise sila ng tinatawag na cold neutrality of the judge. So, ngayon, pinangako nila na patas lang mag-desisyon. At sinabi rin nila kay sa mga abogado ni Duterte na yung nag-decision sila sa pretrial chamber para aprobahan yung pag-imbestiga, hindi naman naging issue sa kanila yung kung may jurisdiction ba yung Pilipinas, yung ICC sa Pilipinas o wala. Tinitingnan lang yung katotohanan na yung krimen nangyari sa panahon ng Pilipinas ay kasapi pa ng ICC at siyempre, wala pa silang ebidensya, naghahanap pa lang. Binigyan lang authority ng Office of the Prosecutor. Ganun po yun ang nangyari. Okay? So, I think so. Abangan na lang natin kung anong kasunod at tingnan natin kung anong reaction nila ni Attorney Kaufman. Pero yung taktika po nito, ginagamit ko yan. Unang-una, para malaman ng buo ng mga judge kung ano ba talagang issue. At kung malaman ang buong mga issue, natural ay kakampiyan sa kung ano talaga malamang pwede kumampi sa kanila to. At kung manalo si Digong dito mabasura bago mag September 23 ay may decision na ito at tingnan natin kung ano decision ng dalawang judge. Okay? Hanggang dyan na muna tayo palapit. Pero ibig sabihin man, medyo delikado rin kasi ang Office of the Prosecutor ay matindi rin ang argumento. Ang mga biktima, abogadong biktima kasi sinabi nila, the fact na sinuko ng Pilipinas si Duterte ay nagbigay yan ng hudyat na payag ang Pilipinas na magkaroon ng jurisdiction ang ICC kay Duterte. Yan po ang isa sa kinatatakutan nila. Well, until here na lang muna tayo at i-vlog na lang natin ang kasunod na iba pa. Si Jiggy Riarte, wala na yan, pera-pera lang yan, kapalit na ginawa ni Kaufman. Danilo Alcantara Irana, thank you, Lord. Gregorio Babaran, ipaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan. Jiggy Riarte, mamamatay na lang si Digong sa kulungan bago siya makauwi sa Pilipinas. Jaime Aguinaldo, sad for the DDS. On the other hand, ICC has already lost certain degree of credibility and more member country are now withdrawing their membership. Wait and see. Gregorio Babaran, mabuti na lang may ICC dito sa Pilipinas. Walang asahan. Ang ICC hindi sa Pilipinas. Nandun niya sa The Hague. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po sa lahat at sana po ay kayo ay makatulog na maaga.